Magandang hapon po mga kapatid. Kumusta po? Kumusta ho ba ang ating Valentine's Day? Well, kung kami po dito sa Davao City, ang yung tatanungin, napansin ho natin sa pag-iikot-ikot kahapon, ilan-ilan lamang ho yung nagde-date dahil nga po limitado ho ang maaaring lumabas tuwing linggo dito sa Davao City. Pero kahapon ho ng umaga ay nagsagawa ho ng motorcade ang iba't ibang grupo po dito sa Davao City na naghihikayat kay Mayor Sara Duterte na tumakbo po for presidential elections this coming 2022. So, usually po kasi, katulad po nung nakaraang presidential elections, kung maaalala ho ninyo, nung panahon ho ni Pangulong Rodrigo Duterte, nung hindi pa ho siya nagde-decide na tumakbo ho for presidency, ay itong may ilang grupo po na nagtulak sa kanya na tumakbo. At meron hong ilan, the same groups po, yung nagpupush din ho ngayon kay Mayor Sara na tumakbo siya for presidential elections para nga daw po maipagpatuloy ito nga pong nasimulan ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte. At isa nga po dyan sa grupo na yan, itong grupo ni Kapitan Oting Usman ng Barangay 23-C. And bukod ho sa kanila, ay meron pa din hong iba't ibang grupo dito sa Davao City. Bukod ho sa mga barangay chairman, meron din hong from private sector, meron din hong from religious sector. So kahapon po, yung iba't ibang grupo na yon ay nag-converge, gumawa sila, nag-parade, first po, nag-parade ho muna sila, yung isang grupo from Rojas, meron naman pong isang grupo from Kalinan, may isang grupo din po from Toril, meron naman pong isang grupo din from Sasa or Buhangin. So lahat ho sila umikot, kanya-kanyang area, and then after ho nun ay nag-converge po sila dyan sa Maymaa, Davao City, kung saan nga po isinagawa yung isang maikling programa. And ang panawagan nga ho nila again ay tumakbo po si Mayor Sara Duterte for presidency dahil naniniwala ho sila na kung si Mayor Sara po ang tatakbo ay maipagpapatuloy po yung mga proyekto at yung kung paano yung naging pamamalakad ho ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. And kahapon rin ho, napansin ho natin, napakadami pong mga sasakyan, around 300 na mga sasakyan yung umikot, and kanya-kanya ho sila, meron ho silang mga dalang tarpaulin, meron ho silang green balloons, yun ho kasi yung political color ni Mayor Sara Duterte dito sa Davao City. And then meron din hong ilan sa kanila na meron na ho silang mga t-shirts pare-pareho, yung ano nila, yung mga design ng t-shirt nila. So kanya-kanya na ho sila ng estilo ng pagpapakita ng suporta kay Mayor Sara Duterte para i-encourage siya na tumakbo sa susunod na eleksyon. And next week ay sisimulan daw ho nila ang kanilang caravan palabas naman ho ng Davao City. So, bukod ho dito sa Davao City, sa Mindanao, sa Visayas, and Luzon, and according nga po kay Kagawad Usman and dun sa isa pong organizer na isang grupo ay ang focus ho nila next week ay ang Luzon para nga daw po mas palakasin pa ho yung kanilang puwersa para ipanawagan nga kay Mayor Sara. And umaasa din ho sila na hindi ho magagalit si Mayor Sara sa kanila dahil sa ginagawa nga daw po nila, natatakot sila baka magalit si Mayor Sara. But in-explain naman ho nila na ito ay ginagawa nila para daw po sa bayan, para sa kanilang mga anak, dahil nakita nga ho nila yung malaking pagbabago. And isa nga po dun sa ginawang example ni Kapitan Usman ay yung natigil daw po or nabawasan yung redo dun sa kanilang area sa Lanao. So yun ho yung isang bagay na pinagpapasalamat nila. And they are hoping na magpapatuloy yung ganitong pamamalakad hanggang sa 2022 nga po. And magbabasa ko tayo ng ilan sa mga comments. Ayan, marami hong mga nagko-comment showing support for Mayor Sara. Pero meron din hong mga against. Ayan. Mga bayaran. Meron naman pong nag-mention dito na for, ano naman po sila, for Bongbong Marcos. BDS bayaran. Ako, ayan.
Nako, medyo hindi ko maganda yung mga comment ng ilan. Medyo foul po. Ayan ho. Magandang hapon po sa mga nanonood kay Sir Aaron Santos. No hate please. Opo, tama po si Sir Liam. Iwasan na lang. Hindi naman yan balita. National Caravan. Ayan. Hello po kay magandang hapon po kila Sir Taurus, sila Sir Fernando, Ma'am Liza, BBM and Inday Sara. Kayo po, kung kayo po ang tatanungin, sino ho ba ang mga kandidato niyo at ano hong tandem ang gusto nyong makita this coming 2022 election? Kung kayo ang tatanungin, sino ho ba ang gusto niyo maging vice-presidente ni Mayor Sara, or sang-ayon ho ba kayo na tumakbo po siya for presidency, or mas okay daw, merong mga nagsasabi, mas okay daw kung si Vice President Leni Robredo at si Mayor Sara. Kasi ho, alam nyo nga po, nung nakaraang, if I'm not mistaken, nung nakaraang 2 linggo ay meron hong nilabas na statement si Mayor Sara na kung susuportahan daw siya ng oposisyon, ay papayag nga daw po siyang tumakbo for presidency. And then, the next week ay hiningan ho natin siya ng reaction patungkol ho dun sa mga grupo nga pong nananawagan na tumakbo siya for higher position, and sabi nga po niya ay nagpapasalamat siya dahil may mga naniniwala at maraming naniniwala dun sa kakayanan niya. Pero no further comment pa so far. Wala pa hong deklarasyon si Mayor Sara Duterte. Wala pa ho siyang ina-announce. Ayan. Hindi po ba kinasabihan ni Tatay Digong, ni Tatay, na di daw pwedeng mababae na maging presidente? Kaya wag na kayo mangarap pa, mag-Marcos Duterte na tayo, madam. Kaya nga daw po. Kasi nga po, kung si Pangulong Rodrigo Duterte daw po yung tatanungin, na-mention niya na din naman po ito before, na kung siya ho ang pagdedesisyonin, ay ayaw niya na patakbuhin pa si Mayor Sara dahil nakita nga daw niya kung gaano nga komplikado yung posisyon. At hindi nga po ito biro, hindi po ito madaling posisyon. Especially ngayong pandemic. Hindi ho, napaka-challenging ho ito para sa mga leader natin ngayon sa gobyerno. Kaya talaga dinidiscourage niya. Mga trapo, bagsak na daw ang ekonomiya. Ayan po, ano tinitingnan mo? Anong tinitingnan? Wala pong tinitingnan. Ayan. Ang dami pong mga nagko-comment. Hindi ko kayo kaya isa-isahin. Hello po kay Ma'am Angel. Hello po kay Ma'am Inek Fernandez, kay Ma'am Ana Rodriguez, magandang hapon po. Magandang hapon din po kay Ma'am Jennifer Lopez, walang bayaran dito sa amin. Kami pa nga ang gumastos para manalo ang aming Pangulo, kaya hindi kami mukhang pera, siguro ikaw ang bayaran, hindi kami ang mga DPS. Yun po ang sabi ni Ma'am Jennifer Lopez. Siguro isa rin po si Ma'am sa mga supporter. BBM for President, maraming pondo ang mga yan. Sara go daw, according to Jake Barte, only Sara can continue the legacy of her father. According kay Sir Roy, run Sara run, you continue the project president here in Malabon. Hello po. FLM ako. Hello kay Ma'am Lina, kay Ma'am Bril Montalvo, go Sara. Hello po, magandang hapon kay Sir Samuel Garitano, mga adik lang ang nagsusuporta. Sorry, hindi ko mabasa kay ganon and blank. Sara Duterte for President. Huwag na ho kayong magkalat ng mga Duterte sa national government. Diyan na lang ho kayo sa Davao. Why na po? Nako, nakakaloka. Huwag na pong lugmok na tayo sa kahirapan. Tama na. Kaya nga po. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi lang po nasa sa ating mga tip of finger through Facebook itong darating na eleksyon. Hindi ho lang dapat tayo manatili sa pag-chat or sa pang-troll. Alam nyo, mas maganda ho, magpa-register na ho tayo sa Comelec para yung boto ho natin ay ma-count this coming election. Diba po? Team BBM, Sara, Team BBM. So, BBM, ang bet niya, BBM for President, then Sara for VP. Ayan. Sara Duterte for President, then Vice President naman kay Vice President naman si Rodrigo Roa Duterte para kay Ma'am, nawala, sorry. BBM and Inday Sara. Ako, maraming mga ganong tandem, ano. Hello, Sir Charlie, mahusay, relax lang po ang puso ho natin.
huwag po tayo masyadong mainit ang ulo. Dong Claro, Sara for President, ayan. So, ganun nga po yung nangyari again, para ho sa mga kapapanood lamang po, ang binibigay mo nating updates ay patungkol nga po dun sa isinagawang caravan kahapon ng iba't ibang grupo dito sa Davao City para nga po i-encourage si Mayor Sara na tumakbo for presidency. So, ngayon pa lamang po, as early as now, magawa na ho sila, umiikot na ho sila, first dito sa Davao City, next week, iikot na ho sila ng Mindanao, Visayas, and Luzon. And according to them, meron din hong ilang grupo pa na bukod ho sa kanila, supporters na nasa iba't ibang group. Iba't ibang area naman ng bansa. And meron nga din daw pong mga OFW rin. And since nagbibigay na rin ho tayo ng update, mga kapatid, patungkol sa mga pangyayari dito sa Davao City, alam niyo po, bad news. Kasi kaninang madaling araw ho, bandang alas 4 ho, ay meron hong umanaw na 4 na bata, isang 19 years old at 3 mga bata, 3 mga minor de edad dyan ho sa Laverna Hills Subdivision. Matapos nga po ang isang malaking sunog. So, ang nangyari ho kasi, madaling araw daw po, according sa mga witness, ay may nangangamoy sunog na. Tapos maya-maya ho, biglang lumaki yung sunog mula po dun sa kanilang sala kung saan ho nakasaksak yung kanilang mga appliance at yung mga gadget. So, yung sala ho nila syempre, nasa entrance ho ng kanilang bahay. At nung lumaki ho yung sunog, ay itong mga bata, nagtakbuhan ho sila papasok dahil nga po yung sunog na dito sa bandang labas. Ang problema po, wala pong fire exit dun sa kanilang area. Wala ho silang malulusutan doon sa kabila. Although yung likod na yon ay tindahan nila, supposedly. Kaso, yung mga tao dun sa tindahan nila, kailangan pong umikot ng isa pang kanto para lang ma-respondehan sila. So, ang nangyari nga po kanina, meron hong 6 na bata na nandun sa loob ng bahay na yun. 2 lamang ho yung na-rescue ng mga kapitbahay. So, ginawa ho ng mga kapitbahay, sinira ho nila yung bakal ng isang bintana para ma-rescue yung 2 dalagita. Pero yung 4 po ay naiwan ho sila sa loob ng bahay, na-trap ho sila. At nung na-fire out nga po kaninang madaling araw, natagpuan po yung kanilang mga bangkay. Yung 3 po nasa kwarto, nasa 2 kwarto, yung isa naman po ay nasa kusina. So, condolences po sa pamilya Baribe, dyan po sa Laverna Hills Subdivision. So, ito yung mag-asawa ho kasi, yung mama at papa nung 2 magkapatid, yung may-ari ho talaga ng bahay, ay may nilakad po sa Mati City, Davao Oriental. Kaya ho, wala ho sila nung mga panahon na yon dun sa kanilang bahay. Kaya again, patuloy pong paalala ho ng otoridad. Kanina nga po na-interview natin si Fire Inspector Ramil Gilyado ng Bureau of Fire Protection Region 11 at sinabi niya nga po, napaka-importante ho na yung knowledge natin patungkol sa mga ganitong insidente na kapag may sunog, wag hong tatakbo raw sa loob. Lalabas ho daw talaga tayo at kailangan ho ang advice nga po nila, kumuha ng kumot, basain yung kumot at ibalot sa katawan siya kahul lumabas ng bahay. Kasi nga po, napakaliit po ng chance na mabuhay kung ikaw ay tatakbo sa kwarto or tatakbo sa CR dahil kung hindi ka makakalabas dahil pwedeng masuffocate ho. So, once na masuffocate, mahirap na lumabas. So, ganun daw ho yung dapat na gagawin. And, ingat daw ho tayo lagi dun sa mga saksak, sa mga appliances, dapat i-unplug daw ho talaga natin bago tayo matulog. Kasi katulad ho nun, mga naiwang nakasaksak na mga appliance and gadgets. So, posible daw po na nagkaroon ng electric ignition dahil po sa overheating dun sa mga saksak. And again, delikado din daw ho yung mga short circuit. So, electrical short circuit, kaya talagang doble ingat po tayo ngayong mga panahon na to. Ayan. So, yun ho muna ang mga updates mula ho dito sa Davao City. Talagang hindi pa ho tayo. Laban lang ho tayo. Again po, iwasan ho muna natin yung mga hate comments. Let us respect each other's opinion. Kung hindi po tayo pabor sa isang opinion, huwag naman ho nating awayin, huwag naman ho nating i-PM ng mga kung ano-ano na kapag nakita nyo siya sa personal ay jojombagin nyo. Iwasan ho natin yung mga ganyan. 0 vote to Lenny, but I vote to Sara and BBM for VP. Hello po. Go Sara daw kay Bril Montalvo.
Ruben Dandesilia, hello po, magandang hapon po sa inyo. Sinusuportahan niya nga daw po ang mga Duterte. Ayan po. Hello po kay Sir Anton Contreras. Ayan po. Hello po. Again, relax. Huwag po tayo masyadong high blood. Sir Charlie Mahusay. Ayan. Handyan pa rin ho pala kayo. Akala ko umalis na ho kayo. Relax ho. At yan ho muna ang latest mula ho dito sa Davao City. Maraming salamat po sa pagpa-participate ninyo, sa pagko-comment nyo, sa mga bet ninyo this coming election. Ayun, meron pang humahabol, Manny Pacquiao for Vice President and Isko Moreno for President. Ayun, meron pang ganon, si Ma'am Margie Reyes, kay Sir Froilan Cabigas. Ayun, ako, lalo lang daw palulubugin ang Pilipinas pag may naupo ulit na Duterte, sabi niya. Watching from UAE, hopefully si Sara itatakbo ng presidente. Yan ang sabi kayo. Hello po sa mga OFW po natin mga kapatid dyan sa UAE, kay Ma'am Annalisa Espinosa. Team Sabong naman daw po, sabi ni Sir Aaron, Sara BBM 2022. Sabong. Napasukan ng mga haters. Ayan, gawa din kayo ng live. Ayan, so ayan, napakadami pa hong comment. Hindi ko na ho kayang isa-isahin mga kapatid. Pasensya na ho. Again ho, maraming salamat po sa inyong panonood ngayong hapon. At sa susunod po ay magbibigay pa ho tayo ng karagdagang live updates mula po sa mga mangyayari dito. Hindi lamang dito sa Davao City, maging sa iba't ibang parte pa ho ng Mindanao. Again, magandang hapon po. Ako po ang inyong kapatid Jem Avancen.